Magandang hapon po. Record-breaking ang naitalang temperatura sa NAIA, Pasay City kahapon na pumalo sa 38.8 degrees Celsius. Yan na po ang pinakamataas sa Metro Manila sa loob ng mahigit 100 taon. Ayon sa United Nations, noong isang taon pa, hindi na nga raw global warming kundi global boiling na o kumukulong klima sa buong daigdig ang nararanasan natin. Nakatutok si Katrina Son. Sobrang init po, ang sakit sa balat. Ang hirap pong gumalaw, hindi po komportable. Para sa maraming Pinoy, hindi na biro ang init ngayon. Kahit nga raw tubig at pahinga, hindi sapat. Ayon sa rider na si Jorald. Dati tuloy-tuloy ako magbiyahe kahit tanghali eh. Ngayon di na kaya. Kaya ang mga katrabaho ni Denmark sa construction, dumidiskarte para makayanan ang init. Naglalagay kami ng tolda boss para makaano kami sa init ng panahon. Makasilong ba? Tapos oras-oras umiinom kami ng tubig. Pasado alas 2 na ng tanghali, ngunit tirik na tirik pa rin ang araw at talagang napakainit pa rin. Kaya naman pahirapan daw para sa mga kababayan natin na nasa kalsada sa mga oras na ito. Kahapon, sumampas sa 38.8 degrees Celsius ang temperatura sa NAIA, Pasay. Sa datos ng Pag-asa, pinakamataas itong temperatura sa Metro Manila sa loob ng lagpas isang siglo. Ang dating highest temperature ay 38.6 degrees Celsius na naitala sa Port Area, Manila noong May 17, 1915. Pinakamataas din ito sa Metro Manila para sa buwan ng Abril na ang huling highest temperature ay 1915 din na itala sa Port Area na 38 degrees Celsius. Para sa buwan ng Abril, 38 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City na naitala noong 1998. Nalampasan yan kahapon at ngayong araw at umabot sa 38.2 degrees na bagong pinakamataas na temperatura para sa Science Garden sa buwan ng Abril. Ibang usapan pa ang heat index o iyong damang init. Nakadepende ito sa air temperature at sa humidity. Sa Metro Manila, 45 degrees Celsius sa NAIA at 42 degrees Celsius sa Science Garden. Pareho yang nasa danger level. Nasa danger level ang heat index sa 44 na lugar na minomonitor ng Pag-asa. Pinakamataas sa Apari, Cagayan na 48 degrees Celsius ang heat index. Sunod ang Virac, Catanduanes na 47 degrees Celsius. Pwede sa ibang lugar po ay magkaroon pa rin po ng mga record high hanggang sa second week po ng Mayo. Kapag ganito na kainit, pinapayo ng mga eksperto na huwag lumabas ng bahay kung di kailangan. Laging uminom ng tubig para manatiling hydrated. Up to 35 degrees, kaya pa ng katawan na mag-cope up, okay? Kaya pa ng katawan na mag-adapt through its own mechanism. So yun nga, magpapawis tayo, no? To try to bring down that core temperature. Pero pag mas mataas na doon, hindi na, no? So para ma-overwhelm na yung body to regulate its own temperature. Kapag nakakaranas na ng hilo, pagkalito, paglabo ng paningin o pagkawala ng balanse, agad magpatingin sa doktor. Mula pa noong isang taon, nagbabala na ang United Nations sa tila kumukulong klima ng daigdig. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Ayon sa Greenpeace, mas matindi at nakamamatay na ang nararanasang init ng mga bansa ngayon. Yung global boiling po talaga is to emphasize yung urgency, no, and yung scale and yung severity ng nangyayari ngayon. So since 1980s, alam na po natin na tumataas yung temperatura ng mundo. Marami na pong scientists, no, ang nakapag-prove nito. Kaya hinihikayat ng UN ang mga bansa na umaksyon. Binigyang diin niya ang papel ng 20 pinakamaunlad na bansa sa daigdig at mga fossil fuel companies sa global emissions. Malaking tulong din daw talaga na maraming puno at halaman. Sa concrete jungle ng Metro Manila, may mga green space pa rin para sa mas preskong hangin. Sa Maynila, nariyan ang Arroceros Forest Park na tinaguri ang last lung ng lungsod. Pati ASEAN Garden sa Intramuros. Academic Oval ng UP Diliman naman sa Quezon City. What we can do more is to help put more greenery on our streets. Yes, may concrete pa rin siya, pero at least mas may shade naman that can block out the heat. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.
Dahil sa matinding init at sa naktakdang tigil pasada bukas hanggang May 1, sinuspindi ng DepEd ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong eskwelahan bukas at sa Martes. Asynchronous classes o distance learning muna ang ipatutupad. Hindi ka lang pumasok sa eskwelahan ng mga teaching at non-teaching personnel, pero pwede ituloy ang mga aktibidad na inorganisa ng Regional at Schools Division Offices gaya ng Regional Athletics Meet. Hindi saklaw ng abiso ang mga private school kaya depende sa kanila kung magkakansela rin ng face-to-face classes. Sa gitna ng tag-init, umulan ng yelo sa Carmen, Cotabato. Sa Barangay Aroman, sinlaki ng butil ng mais ang bumagsak na yelo kasabay ng malakas sa ulan kahapon. Sa Barangay Kibudtungan, merong yelo na sinlaki ng holen at meron ding mas malalaki pa. Sa Bontoc Mountain Province, may kasama pang malakas sa hangin at kulog ang malakas sa ulan kahapon. Sa Dagupan City, isang estudyante ang bugbog sarado ng makursunadahan ng mga kaeskwela. Nakatutok si John Ponsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Habang naglalakad, biglang sinugod, binatukan at sinipa ang isang estudyante sa Dagupan City. Kwento ng magulang ng grade 11 student, pauwi ng anak ng pagtulungan ng 5 estudyante. Sabi naman ng anak ko, di nga daw niya kilala yung mga yon. Tapos grade grade 7, grade 8. Sa ngayon, maayos na raw ang lagay ng anak na nagtamo ng mga sugat at pasa sa mukha at likod. Nakarating na ang nangyari sa pamunuan ng paaralan na tumangging magpa-on-cam interview. Pero kinakausap na raw nila ang mga sangkot pati ang kanilang mga magulang. Tututukan din daw ng DepEd Region 1 ang insidente. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, John Punsoy, nakatutok, 24 oras. May isa pang warship ng China na nagpakita at sumunod sa mga barko ng Pilipinas, Amerika at France habang nasa balikatan exercises sa West Philippine Sea. At nakatutok live, si Ian Cruz. Ian? Yes, Ivan, tila nga hindi na tinatantanan ng isang Chinese warship itong nagaganap na balikatan exercise dito sa West Philippine Sea dahil hanggang sa mga sandaling ito, Ivan, ay patuloy kaming binubuntatan ng nasabing warship. Sa ikalawang araw sa West Philippine Sea na magkakaalyadong Navy, nakabantay pa rin ang isang warship ng People's Liberation Army Navy ng China. Kung kahapon hanggang kagabi, animoy uninvited participant ng multilateral maritime exercise na sumusunod sa mga barko ng Pilipinas, Amerika at France ang surveillance vessel ng China na may bow number 793. Kanina, isang frigate na may bow number 570 ang nagpakita at sumusunod sa distansyang 9 nautical miles mula sa sinasakyan naming Navy vessel. Hindi ito alintana ng mga barko ng Pilipinas at France na tuloy lang sa pagsasanay. Kanina na-monitor naman natin sila around 6 to 9 nautical miles. Malayo naman yung kanilang presence sa exercise area natin. Nitong Enero, kasama ang Wangshan frigate na ito at isang destroyer sa dalawang Chinese warship na sumunod sa ikalawang Joint Maritime Patrol ng Philippine at US Navy malapit sa hilagang kanluran ng Palawan. Sa di kalayuan, naghahanda naman sa search and rescue exercise ang barko ng Amerika. Sa paglalayag sa West Philippine Sea, may mga barko ng mangingisda na nakikita sa radar ng aming barko. Hindi pa matiyak kung isa sa mga namonitor nila ay isang Chinese militia vessel. Sa pagsimula ng balikatan exercise, nasa 110 militia vessels ng China ang namonitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, malayo sa weekly average nito na 30 to 60 vessels. Bandang hapon, hindi na nakasama sa exercise ang French frigate dahil may medical emergency ang isa nitong sundalo. Hindi na rin namataan ang Chinese frigate. Samantala, habang sinisimula ng search and rescue exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, muling sumulpot sa layong 7 nautical miles ang isang surveillance warship ng China. Minsan pasulpot-sulpot, nandyan minsan sila, tapos minsan mawawala. So ang importante na mamonitor natin yung kanilang mga presence at na ipapahatid natin yung kanilang movement sa higher headquarters.
Ivan, ayon nga sa ilang opisyal ng BRP Davao del Sur, talaga namang halos nakasanayan na nga at hindi na nakakapanibago itong pagbuntot ng mga warship ng China. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nilang exercise. Nandiyan man at nagmamasid yung mga Chinese warship. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.